ang lagi niya sinasabi patungkol sa faith ay what? Ay dapat nag-grow tayo. Laging, yun ang tirada ng Bible, di ba? Yun ang laging sinasabi ng Bible. Laging fresh. Hindi ibig sabihin wala siyang pinagdadaanan, pero nakikita mo lang nag-glow siya, kaya niya pang ngumiti, yung totoong ngiti. Di ba? Marami siyang pinagdadaanan, pero hindi ibig sabihin nun na hindi niya na kayang maging masaya. Minsan kasi talaga, yung ginagawa kang dry ng pagsubok to the point na hindi mo na kayang mag-isip kung paano ka pa mananampalataya sa Panginoon. Growth doesn't happen in a day, but every day. Kaya nga, when you keep on faithing, it means you keep on what? Growing. Yun ang pagsubok, lagi mangyayari. Whether Christian ka o hindi. Yes. Hindi tayo exempted kahit na Christian ka na. Realidad ng buhay po kasi yan. Pero yung may Jesus ka, malaking difference yun. Yung nakakapit ka kay Jesus, malaki yung difference kaysa sa wala kang kinakapitan. Hi everyone and welcome to Cutting Edge. First of all, we just want to thank you po sa pagsama sa amin noong nakaraang week sa ating pong live discussion. And though ako lang naman nagsalita doon, pero salamat po sa mga nakakasama po namin every Wednesday. Kung ikaw ay first time dito, you can type new para ma-welcome ka namin. And if you are a all the timer, pwede ka mag-heart dyan, tapos mag-like ka, tapos i-share mo na din itong live online na na service natin so that everyone, mga kasama natin, mga kakilala mo, mga kaibigan natin ay pwede pa silang makapakinig ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga, 'di ba, lagi ko sinasabi, you just don't know, baka mamaya diyan isa sa mga kaibigan mo or kamag-anak mo ang nangangailangan pala ng word ni God ngayong gabi. Alam mo 'yon, naging channel ka pa ng blessing. So, just watch and share this video. Share mo na. Share. Para patuloy tayong maging channel ng Panginoon. And ito na nga, we are on the last or finale topic from our series, Faithing. Dalangin ko na yung series natin ang matatapos lang. Pero hindi matatapos ang pakikipag-faithing natin. Tama ba? Hindi matatapos ang ating pananampalataya, hindi matatapos ang pakikipaglaban natin through our faith, okay? Hindi matatapos ang pagpa-practice natin ng ating pananampalataya. So, today, or tonight, or whatever time na napapanood mo to, I just wanna thank you first dun sa mga nakakasama po namin, yung mga nai-invite dito, Salamat sa mga nag-i-invite at sa mga nai-invite na din. So, eto na nga, simulan na natin, Kasi excited ako dito sa pag-uusapan natin. Pagdating naman sa Word of God, 'di ba, dapat lagi excited tayo. So, we've talked about a lot of things about faithing, Pinag-usapan natin kung ano ba ang nagagawa nito, ano ba ang manifestation kapag ikaw ay, alam mo 'yon, ikaw ay or ano ba yung kayang gawin ito sa atin, ano ba yung na-produce nitong faithing na ito. But today, or at this moment, pag-uusapan natin, yung napakagandang epekto when you are practicing your faith. Lagi ko nga sinasabi, unless you are defeated in your mind, defeat is impossible, okay? Or victory is possible. So, makikita natin dito na may malaking kinalaman yung pag-iisip natin. Because we are the product of what we believe. You are a product of what you believe. Nung naniwala ka, nung inisip mo na manonood ka ngayon, ngayon, di ba, nanonood ka? So, you become what you believe. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang nagiging ikaw. Kung ano ang pinaniniwalaan mo magiging ikaw, yun ang magiging ikaw. Kaya, alam niyo po, napakadami ng mga benefits or ng blessing, ng mga pagpapala or ng pananampalataya. Whenever we are practicing our faith, napakaraming blessings nito sa atin. Okay? So, pero pag-uusapan natin ngayon, ano yung promise ng Panginoon sa lahat ng naniniwala? Ano yung promise ng Panginoon for those who believe? 'Di ba? Ano yung promise ng Panginoon dun sa lahat ng hindi nanghihinawang maniwala sa Kanya? Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Babasahin ko lang po. I'm gonna read in NIV. Sabi niya dito, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear
fruit. Sabi niya, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. So, lagi ko nga sinasabi na dapat ang faith natin, walang ibang source yan kundi ang Panginoon. Kapag si Lord ang source mo, di ba, in the book of Hebrews, sinabi dyan, Hebrews 11:1, sinabi doon na faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, yung sure ka daw and certain ka daw sa mga bagay na hindi mo nakikita, okay, kagaya ng Panginoon, pero nananampalataya ka lang. I read one post, I think it's from Pastor Stephen Prado, sabi niya ganun, hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin nun, hindi niya tayo nakikita. Nakikita niya, kita niya lahat sa atin, okay? Kung meron mo magsasabi sa yung kita kita, si Lord lang yon, okay? Si Lord lang lagi yon. So, ano bang epekto kapag tayo ay nananatiling nananampalataya? Ano bang epekto kapag tayo, we keep on faithing? You know, mas matindi ang ginagawa ni Lord sa mga taong punong-puno ng faith. Mas matindi ang ginagawa ni Lord sa buhay ng mga taong punong-puno ng pananampalataya. Lalo na sa panahon ngayon na parang ang dali-dali na lang nating masegue. Parang ang dali-dali na lang na mawala or masway ng ating pananampalataya. Kasi we have the tendency na ang tawag dito, magtiwala sa ating mga sarili. Parang dun sa passage na to, in the book of Jeremiah, itong passage natin, they have the tendency na sa kingdom ng Judah na lang sila magtiwala sa sarili nilang lakas. Kasi malakas naman talaga, malaki naman talaga ang kingdom ng Judah. Kaya dito makikita natin na emphasize dito yung pagtitiwala, hindi sa sarili lamang. Okay? Nasabi sa mga first part ito, yung pagtitiwala, ano yung kayang gawin or ano yung meron ang tao na nagtitiwala lang sa sarili niya. Tapos pagdating ng verses 5 and following, sinabi dito kung ano naman ang nangyayari or ano man ang effect sa tao na hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili kundi nagtitiwala, nananampalataya siya sa Diyos, okay, na kanyang pinaglilingkuran. Kaya dito, sabi dito, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Na kanino daw yung confidence niya? Na kay Lord, hindi sa kanyang sarili. Although alam niya siguro magaling siya, alam niya siguro malakas siya, alam niya siguro na kaya naman niya, pero hindi siya magtitiwala sa kanyang sarili at mananampalataya pa rin siya sa Panginoon. Actually, sabi din sa verse 5, this is what the Lord says. The Lord says, cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. So makikita natin dito, may curse, tapos may blessing. Curse daw, sumpa daw, agad, okay, ang magtitiwala sa tao at sa sarili niyang kakayahan. Alam ko na si Lord ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, and we need to use that. Pero ang sinasabi dito, na ang ultimate na bibigyan natin ng ating pagtitiwala, walang iba kundi ang Panginoon. Yes, gagamitin natin yung kakayahan. Yes, gagamitin natin yung strength na yan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Pero wala nang iba na dapat pang nakaka-receive ng pananampalataya natin o pagtitiwala natin kundi ang Panginoon lamang. So pag lumayo ka na kay Lord, may sumpa na agad. Pag nag-depend ka na sa sarili mo, may sumpa agad. Kapag nag-depend ka na sa ibang tao, may sumpa agad. Okay? Lalo na yung ganito, yung nagtiwala ka sa ibang tao pero kay Lord hindi. Sumpa agad yun. Okay, hindi naman po ako sabi po ng Bible. Cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. Kaya dito, makikita mo ang isang tao na lumayo sa Panginoon, napupuno ng sumpa yung buhay niya. Hindi ako nagsabi yung Bible na nagsabi, whose heart turns away from the Lord. Kaya iingat nga tayo, lagi nating i-ask, yung i-check yung sarili natin. Yung puso ko ba, yung sarili ko ba, kay Lord pa rin ba? Gusto pa rin ba si Lord? No? Gusto pa rin ba yun niya yung sundin ng Panginoon, yung mga aral ng Panginoon? Kasi daw, mapupuno daw ng sumpa yung buhay ng isang tao na lumalayo sa Panginoon at nagtitiwala sa kanyang sarili or sa ibang tao. Sabi ko nga kanina, nagtiwala ka sa ibang tao, kay Lord hindi. So magiging dry ang isang tao na lumalayo sa Panginoon. Trust and confidence, dun daw yan. Okay? Mayroon daw effect yan dun sa mga tao na walang ibang pinagbibigyan ng trust nila and confidence nila kundi ang Panginoon. Now, what are the effects of faithing?
What are the effects when you practice your faith? At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So join me in our message entitled, The Effects of Faithing. Ano ang mga epekto kapag ikaw ay nananampalataya at hindi ka lumalayo sa Panginoon and you keep on faithing? Verse 8, He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green, it has no worries in the year of drought, and never fails to bear fruit. Number one na effect when you are faithing, when you are practicing your faith, number one na effect is firmness. Okay, say it with me. Ay, hindi. Type it with me. Firmness. Okay? Matibay or pagtitibay. Yan daw ang firmness. Ang tao pala na nagtitiwala sa Panginoon, lumalalim yan at tumitibay siya. Hindi agad yan maaabot, hindi agad yan mabubungkal. Alam nyo kasi sa isang halaman, hindi agad naaabot ng ugat yung tubig. Kaya kinakailangan ng halaman na umilalim para maabot niya yung tubig, para makapagsipsip siya ng tubig para mabuhay yung halaman. Ganun yung process ng ugat. Okay? Kaya madalas makikita mo yung ugat talaga pag 'di ba pag binungkal mo yung isang halaman, talagang wow, ang dami na pala niyang ugat sa pinakadulo na. And makikita, meron ako dito isang paso, yung ano niya, ang tawag dito, yung kanyang ugat, lumabas na dun sa butas ng paso, kaya kinailangan ko na siyang ilipat, kasi, syempre, kung lumabas na siya, so wala nang soil, wala na siya mapagkukuhaan ng nutrients. So, kinailangan ko na siyang ilipat. Ganun kasi yung function ng ugat. Okay, lumalalim siya para makahanap siya or makasipsip siya or makakuha siya ng tubig. Inaabot ng ugat yung tubig. So, ang tao na nagtitiwala sa Panginoon ay parang ugat. Hindi ko sinasabi mukha kang ugat. Pero ang tao daw nagtitiwala sa Panginoon, parang ugat na hindi kayang mabunot, okay? Or hindi kayang mabuwal ng isa lang or ng kahit anong problema. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Okay? Sends out its roots by the stream. So, ibig sabihin, talagang isang taong nagtitiwala sa Panginoon, grabe, umiilalim daw yan. Pumupunta yan sa pinakailalim. Yung kanyang pananampalataya ay pumupunta sa pinakailalim para lang makakapit sa Panginoon. Okay, sabi nga nila, kapit na parang tarsier, ganun eh. Alam mo yung yugyugin ka man ng bagyo, talagang ishaken ka man ng mga nangyayari sa'yo. Ang isang tao who keeps on faithing, maniwala ka, may firmness dyan. Kahit na may persecution, hindi yan mabubunot. Pag mahina ka kay Lord kasi, ang dali mo mabunot eh. 'Di ba? Lalo na, nagpaplano ka, yung palipat-lipat. Wala namang masama kung halimbawa tinawag ka na ng Panginoon sa isang church. Pero yung palipat-lipat, as in like, ilang months ka lang dito, tapos lilipat ka na naman, tapos ilang months ka na naman, lilipat ka na naman. Yung ganong klase ng tao, ayaw ng Panginoon yun. Kasi makikita mo yung ganong klase ng tao, ang daling mabunot nun eh. Bakit? Kasi hindi siya umuugat eh. Mas lalo kasing tumitibay ang relasyon ng isang church or ng isang organisasyon na idinaan sa pagsubok. 'Di ba? Pansinin niyo yung mga matatagal ng mag-asawa, 'di ba? I mean, marami na silang pinagdaanan sa buhay, pero why they are still together? Kasi pinagtitibay ng relasyon nila yung pagdaan nila sa pagsubok ng magkakasama. Kaya kung hindi ka naman pinapaalis ng Panginoon sa organization na 'yan, sa company na 'yan or sa church na 'yan, I will suggest na huwag ka na umalis. Baka kaya lang nangyayari yan kasi merong pinapatibay lang sa'yo ang Panginoon. Pero hindi naman niya sinasabi na umalis ka. Baka lang naman. Kung yun ang word sa'yo ng Panginoon, siyempre kayo pa rin ng Panginoon. Of course, may confirmation yan. Pero ang sinasabi ko lang, yung madalas na lipat ng lipat, alis ng alis, yun yung mga taong hindi talaga, okay, hindi talaga yan tumitibay. Hindi talaga yan nag-uugat. Okay? Konting napagalitan na, alis na. Konting ganito lang, magtatampo na. So, mabilis mabunot pag hindi ka nag-uugat ng malalim. So, ang healthy na Christian, yun yung mga malalalim. Malalalim sa Word of God, nilalaliman niya yung relationship niya sa Panginoon. Ang mga taong may faith, kinakaya kahit anong sitwasyon. Firm nga sila eh, hindi sila umaalis. Kahit long months of drought daw, sabi dito, it does not fear when heat comes.
It has no worries in a year of drought. Dahil kahit daw sa panahon ng dryness, hindi yan aalis. Listen to this. Hindi naman ibig sabihin that you are faithing. Hindi naman ibig sabihin nun na pinapractice mo yung pananampalataya mo or you have faith ay hindi ka nadadaan sa pagsubok. In fact, lahat nga ng pinapractice yung faith nila, dinadaan talaga sa pagsubok. Kasi dyan mapapatunayan yung pananampalataya mo eh. Every genuine must be tested. So, kung para mapatunayan na yung faith mo sa Panginoon ay genuine, totoo, it must be tested. So, pwede kang tumataan sa pagsubok ng buhay pero hindi ka nabubunot. Hindi ka nabubuhal. At dahil doon, mapagtatagumpayan mo. Kaya halata po ang taong walang tiwala sa Panginoon eh. Halata ang taong walang confidence sa Panginoon. Yung hindi nagtatrust sa Panginoon, ang bilis nilang umayaw. Halata din naman yung meron. Kasi kahit anong pagdaanan niya, ikaw, bakit ang tagal-tagal mo na dyan? Ang dami mo na pinagdaanan dyan pero nandyan ka pa rin. Kasi rooted na. Kasi nag-ugat na siya doon eh. Nag-ugat na yung pananampalataya niya. You know, ang spiritual maturity ay hindi sa tagal ng panahon na inilagi mo sa church. Ang spiritual maturity, hindi yan sa kung gaano nakahaba yung years mo as a Christian. Ang spiritual maturity ay sa kung gaano nakalalim ikaw sa Panginoon. Kaya nga napansin nyo ang Bible, hindi naman siya nagturo or hindi naman siya nagsabi na or I mean, ang Bible ang lagi niyang sinasabi patungkol sa faith ay what? Ay dapat nag-grow tayo. Laging, yun ang tirada ng Bible, di ba? Yun ang lagi sinasabi ng Bible. Mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Dapat nag-grow tayo. Tapos dito, sinasabi dito na yung mga nananampalataya sa Panginoon ay mag-grow naman talaga because it sends roots by the stream, sabi dyan. It sends out roots by the stream. Yung word na send out dito, sabi dito, sabi yan, sends out roots by the stream. Alam nyo, ito lang napansin ko lang pagdating sa faithing, pagdating sa pananampalataya, dadalhin mo yung sarili mo eh. Sa lugar na kung saan ikalalago mo. Dadalhin mo yung sarili mo sa lugar na alam mo, doon ka mas magpo-flourish. Kasi ganun yung ginagawa ng isang halaman. Sinisend niya daw yung roots niya by the stream para makakuha ng nutrients, para makakuha ng water, para makapag-produce ng food yung halaman. Ganon din pala ang taong nananampalataya. Kaya napapansin mo ang isang tao na pinapractice yung faith niya, hindi yan pumupunta sa mga lugar or sa usapan or sa group of people na alam niyang hindi naman magle-level up yung pananampalataya niya. And ako, I want to warn everyone, kahit na sarili ko, gusto ko ding i-warn yung sarili ko sa mga, alam mo yon, sa mga usapan, sa mga organization na alam mo hindi mag-aangat sa'yo sa pananampalataya mo. Kapag ikaw, nagiging malinaw sa'yo na gusto mong mag-grow yung faith mo, dapat malinaw sa'yo kung saan ka pupuntang mga lugar para ikalago mo yan. Dapat malinaw sa'yo sino yung mga dapat mong kinakausap para ikalago mo yung pananampalataya mo. So, dito pala makikita, sabi niya dito, he will be like a tree planted by the water that sends out its roots. Para daw siyang puno, para ka daw puno na nagsisend out ka. Alam mo, pagdating pala sa firmness, no, yung effect ng faith sa atin, talagang sasadyain mong magpakalalim eh. Kaya naniniwala ako that spiritual maturity should be intentional. Growth should be intentional. Sasadyain mo magpakalalim. Ilalagay mo yung sarili mo sa lugar na lalalim ka at lalago ka. Kaya ingat tayo sa mga sinasamahan natin. Ako, ang advice ko, huwag kang sama sa mga tao, lalo na yung mga taong, alam mo, pag sinamahan mo, nagiging mababaw ka. Yung wala ka man lang makuhang wisdom from them, okay naman yun, nakaibigan mo sila, hindi ko naman sinasabi i-cut mo yung relationship. Pero kapag malinaw sa'yo na gusto mong mag-grow, ingat ka sa mga sinasamahan mo, sa mga yaya sa'yo na, alam mo yun, alam mo naman na ang pag-uusapan, puro kababawan. Puro mga makamundong bagay, or mga bagay na hindi naman patungkol sa Panginoon. So, mag-iingat tayo dyan. Lalo na gusto mong maging matibay yung pananampalataya mo. Ang tunay na pananampalataya kasi dadalhin ka niyan sa lugar na kung saan lalo ka magiging kamukha
ni Lord. Alam mo yon, lalong mabibuild sa'yo yung Christ-likeness. May mga Christians na naglalalim-laliman lang eh. Pero, alam mo yon, parang puro salita lang. Pero wala naman eh. Pag tinignan mo yung mga sinasabi nila, wala namang truth. Siguro magagaling sila magsalita. Pero pag tinignan mo yung sinasabi nila, wala ngang word of God doon. Kung minsan nga mag-share pa ng word of God or magsasabi ng word of God, minsan wrong context pa tayo. So mag-iingat po tayo doon. Okay, wag magpapadala sa ganung klase ng speaker or organization. So, laging asamin na, Lord, gusto kong lumalim. Kasi pag lumalalim ako, tumitibay ako. Ulitin ko, pag lumalalim ka, tumitibay ka. Pagdating ng pagsubok, andun ka pa din. Napapansin mo yung mga Christian na naglalalim-laliman lang, yung puro salita lang, pagdating ng pagsubok, wala sila. Pagdating ng pagsubok, parang hindi sila Christian. Nakakita ka na ng ganun? Hindi naman ako, wala akong, wala akong against sa Kaya mapapansin mo kasi, yung ibang mga, sinasabi nila na malalim sila kay Lord, ganyan. Mapapansin mo yung mga sinasabi nila, parang walang lalim. Wala ka man lang mahugot, ganon. Tapos, pagdating pa ng pagsubok, nawawala sila. Hindi ko alam kung saan sila napupunta, basta nawawala sila. So, growth doesn't happen in a day, but every day. Kaya nga, when you keep on faithing, it means you keep on what? Growing every day. So, hanggat may ugat at malalim, tutubo at tutubo ka, maniwala ka. Pag malalim ka, tiyak din yung bunga mo. Kasi walang kwenta ang lalim pag walang tubig, tama ba? Yung iaano niya, yung sisip-sipin niya, yung kukunin niya. So dito, pag nagpapakalalim ka, sabihin tumitibay ka talaga. Napapansin mo ba? Effect yan ng faithing eh. Effect yan ng pagpa-practice mo ng pananampalataya mo eh. Minsan di ka maiintindihan ng mga tao dun sa faith na meron ka. Pero dahil yun yung faith mo, at alam mo yon, anchored naman sa salita ng Panginoon, na nakinig ka naman, na-counsel ka naman, marireach mo yung level of maturity na pwede sa'yo. Magiging firm ka. Hindi agad-agad. Kahit sino pa yung dumating sa'yo, kahit ano pa yung i-share sa'yo, kahit kulto pa yan o kung sino man, hindi agad-agad. Okay? Na mawawala ka. Hindi agad-agad maapektuhan ka ng mga bagay na yan. Kaya iingat tayo. Kailangan magpaka-firm tayo. Okay? Pwede bang i-type mo dyan, kailangan firm ako. Okay, dapat firm tayo. Pangalawa, sabi dito, it does not fear when heat comes. Its leaves are always green. Okay. Pangalawang effect ng faithing, pangalawang effect ng pagpapractice ng iyong pananampalataya is freshness. Yan, freshness. Alam niyo daw, ang taong may pananampalataya at ang taong pinapractice ang kanyang pananampalataya, ang believer na pinapractice ang kanyang pananampalataya ay halata. Bakit? Mapapansin mo lagi yung fresh. Okay? May mga Christians, minsan parang haggard, pero makikita mo ang isang Christian who keeps on faithing, grabe, laging fresh. Hindi ibig sabihin wala siyang pinagdadaanan, pero nakikita mo lang nag-glow siya, kaya niya pang ngumiti, yung totoong ngiti. 'Di ba? Marami siyang pinagdadaanan, pero hindi ibig sabihin nun na hindi niya na kayang maging masaya. Maybe some of the people that we know, or maybe some of Christians na napapansin natin, spiritually haggard. Tandaan natin, spiritually haggard are not the busy Christian, but the driest Christian. So, wag mong hayaan yung sarili mong mag-dry. Dapat lagi kang fresh, okay? Sabihin mo nga dyan type mo nga dyan, dapat lagi akong fresh. Okay, dapat lagi tayong fresh. Huwag mong hayaan yung sarili mo na nagda-dry. Okay? Kasi, kaya sila haggard yung iba, dahil, alam mo yun, hindi naman talaga sila busy kay Lord. Okay? Kundi dry sila kay Lord. Hindi sa wala silang ginagawa for the Lord, pero dry sila sa Panginoon, dry sila yung pananampalataya nila, yung belief nila, nawawala na. Pwede kasing busy ang isang tao, pero maganda pa din. Oh, di ba?
Hindi, joke lang. Hindi, totoo naman. Pwede naman maganda ka. Tapos, busy ka. Pwede naman pogi ka, pero busy ka pa din. Di ba? Parang hindi nila, busy ka ba niyan? Parang nakapag-ayos ka naman. Hindi, busy talaga ako. Marami akong ginagawa. Okay. Faith lang kasi yan. Faith will make you fresh. Tandaan mo yan. Ulitin ko, faith will make you fresh. Ang problem sa buhay, kaya kanyang tuyuin eh. Tama ba? Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, eto may pandemic tayo ngayon, tapos, meron pang storm, di ba? May mga bago pang variant, di ba? So, nakakalungkot. Nakakatuyot minsan na parang hindi pa nga ako tapos sa isang problema, ito na naman. Ang totoo po, ang problema ng buhay, tutuyuin tayo niyan eh. Pero, ang isang tao daw, kaya nga sabi sa verse 7, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him, dahil daw, its leaves are always green. Pansinin mo, ang problema, tutuyuin ka. Pero kapag ikaw ay nananampalataya, kahit na malaki pa yan, kahit nga minsan sunod-sunod yung problema, affected ka. Pero hindi ibig sabihin, tuyot ka. Affected ka, pero pwede ka pa rin maging fresh. Hindi ka lalim, alam mo yun, hindi ka, ang tawag ito, bigla-biglang mawala or like bigla-biglang parang ano nangyari sa itsura mo. Kasi alam nyo, halata kapag ikaw ay fresh, halata naman sa physical, di ba? Na-feel yan ng mga kasama mo. Pero kahit na anong ilagay mo sa pagmumukha mo, mararamdaman ng isang tao kapag dry ka. Ako, meron akong sigurong ganong klase ng personality. Nararamdaman ko yung isang tao kapag dry siya. Sa pananalita niya siguro, sa mga kilos niya, alam mo yung pinipilit na lang. Alam mo kapatid, ito hindi mo naman kailangan pilitin na, ang tawag dito, na mag-pretend. Hindi mo kailangan mag-pretend na fresh ka. Pero in fact, pwede ka maging fresh if you keep on trusting the Lord and putting your confidence in Him. Kasi pag sinasabi mo nagtitiwala ka sa Panginoon, tapos nilalagay mo yung confidence mo sa Kanya, sinasabi mo na, Lord, bahala ka na dito Ayoko ma-stress sa mga bagay-bagay na to. Ayoko ma-haggard dito. So, bahala ka na. Okay. Binibigay mo na talaga sa Panginoon. Binahayaan mo na ang Panginoon ng kumilos. So, alam niyo po, ito pa, hindi tayo lalalim, kundi kung yung lugar na pupuntahan natin ay hindi tayo doon lalago. Dito makikita natin, kaya daw laging fresh yung leaves ng isang tao na kagaya ng isang puno who keeps on faithing. Kasi, 'di ba? Lumalalim nga siya sa Panginoon, kagaya ng first point natin. Nagiging firm kasi siya. Kaya, pag may firmness, may freshness. Kasi, pag nakita mo ang isang halaman, 'di ba? Kapag firm yung ugat niya, hindi agad-agad nabubuwal, makikita mo yung leaves niyan always green daw. Ganon din pala sa buhay natin. Okay, kaya ang paglago, inaabot yun. Ginagawa yun. Sinasadya po yun. So, abutin mo yung goal mo. Abutin natin yung goal natin. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. Abutin mo yun. Abutin mo yung level ng maturity na gusto mong maabot. At habang inaabot mo yon, si Lord, hindi ka daw tutuyutin. Habang inaabot mo yon, si Lord, hindi ka daw hahayaang madry. Kaya maraming Christians, parang hindi mo alam kung ano bang nangyari sa kanyang pag-iisip kasi na-dry na siya. So tayo, mag-ingat tayo, no? We will pray for them, of course, and from if given a chance, we will share the word of God. Hopefully makinig sila, pero kung hindi man, ikaw, wag mo na din hayaan na ikaw ay matuyot din. Kung may mga nakikita ka sa paligid mo na natutuyot na, wag mo hayaan na ikaw ay matuyot. Dalayan ko, ikaw yung unang maging fresh at para mahawaan mo din naman sila. Kaya marami ang alam mo yon, ang ang tawag ito, ang minsan nawawala din naman sa Panginoon, no? Hindi naman dahil sa hindi naman sa kung ano man ang pagsubok eh. Minsan kasi talaga yung ginagawa kang dry ng pagsubok to the point na hindi mo na kayang mag-isip kung paano ka pa mananampalataya sa Panginoon.
Kaya nga we discuss this topic at sinasabi natin na sa topic na ito, hindi ibig sabihin wala kang pagsubok na pagdadaanan. Pero pwede kang dumadaan sa pagsubok. Pwede kang ang daming pagsubok, pero fresh ka pa din. And that is because of the faith that you have. That is because of the faith that you have in God. Iba mag-isip pag ikaw ay fresh, alam mo ba? Ang taong fresh, iba mag-isip, napaka-optimistic. Ang taong fresh, pag nag-isip, laging may hope. They speak life. Pero ang isang hindi fresh, puro kamatayan, puro negativity ang sinasabi niyan. Ito pa, makikita mo din ang taong fresh, flexible din siya. It does not fear when heat comes. It has no worries in a year of drought. Hindi yan basta magre-reklamo. Bakit? Kahit sa year of drought, fresh siya. Nakita mo ba yon? Kahit sa year of drought, fresh siya. Kahit ang dami niya ng pinagdadaanan, okay, wala pa siya siguro nung kinakailangan niyang money, pero he keeps on faithing, she keeps on faithing. Yun ang nagiging dahilan kung bakit nagiging fresh siya. And lastly, sabi dito, it will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruit. Last na effect ng faithing at isa sa pinaka-exciting na season ng isang puno ay ang pamumunga. Fruitfulness. So may firmness, pagtitibayin ka when you keep on faithing. Ano pa? Freshness, gagawin ka nitong glowing. Okay, hindi lang pang outside, kundi nag-glow ka rin inside pag may nakakausap ka, no? Sila puro negativity yung nasasabi nila, pero ikaw puro magagandang bagay, puro puno-puno ng hope, puno-puno ng positivity, ganyan. And of course, lastly, may fruitfulness. Pag anak ka ng Diyos, naniniwala ako pag anak ka isang anak ng Diyos ay nilikha para mamunga. Ulitin ko, isang anak ng Diyos ay nilikha para mamunga. Don't expect fruit if you don't have faith. Kasi, paano ka magbubunga nun kung wala ka namang pananampalataya? So, likas sa mga taong mananampalataya ang pamumunga. Hindi na nga yan masyadong pinipilit eh. Kasi parang natural na mangyayari sa kanila. Kaya makikita mo yung tao na nagpa-practice ng faith niya, kahit hindi niya na masyadong pilitin, nagbubunga siya. Nagkakaroon siya ng fruit. Nakikita sa kanya, obvious sa kanya ang fruit of the Spirit, fruit of the Spirit. Tapos mapapansin mo din sa ministry niya, lumalago, nag-grow. Bakit? Kasi may faith. Tandaan natin, yung faith na yan, ay dyan tumutubo lahat sa pinanampalatayaan mo. So sila kasi yung mga taong handang harapin yung mga takot nila. Sila yung mga taong handang harapin yung mga pagsubok, hindi aayaw. Kaya naman magbubunga talaga. Sila yung mga taong handang mahirapan. Sila yung mga taong handang ma-stress, handang ma-disturb. Although, wala naman talaga taong gusto talagang i-embrace yung stress, pero malinaw na sa kanila, nakasama na sa buhay ang stress. At dahil nai-stress ka, alam mo yon, mananampalataya ka na lang na, Lord, alam ko may gagawin ka. Sila yung mga taong ganon. Tandaan natin that faith is the absence of fear and doubt. And when you have fear and doubt, fear na hindi fear of the Lord, I mean fear as in like takot, worries in life, mga ganyan. Nawawala yung faith. Pero pag meron kang faith, well, the only fear that you have when you have faith is the fear of God. Totoo naman yan. But if you have faith, nawawala yung doubt, nawawala yung fear. Kaya napapansin mo, kapag ikaw ay lumalalim sa iyong pananampalataya, pati yung mga doubts mo sa sarili mo nawawala. Alam mo sa sarili mo, you're not perfect. Alam mo, marami kang mga insecurities. Alam mo, marami kang mga bagay-bagay sa buhay. Pero nawawala yun paunti-unti. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Hindi dahil nagiging perfect ka, pero dahil nananampalataya ka kasi. So, unahin mo ang pananampalataya, mawawala yung mga takot na yan. May mga tao kasi, nauuna ang negativity kaysa sa positivity. Kaya ngayon, nalalaglagan sila ng bunga. Kasi magrereklamo sila, kasi magagalit na lang sila, kasi ganito na lang yung gagawin nila, hindi na sila nagiging fruitful. Mapapansin mo din ang isang young professional who keeps on faithing, nagiging fruitful yan sa kanyang trabaho. Ang isang estudyante na nagpa-practice ng faith niya, hindi siya perfect as a student, pero nagiging fruitful siya as a student. Maraming tao naging fruitful
Okay? Kasi bakit? Tinapakan nila yung pride nila at hinarap nila yung fear nila. Kaya huwag kang matakot maging fruitful. Huwag kang matakot kung inaangat ka ni Lord. Huwag kang matakot kung nile-level up ka ng Panginoon. Kasi kasama yon sa pananampalataya mo sa Kanya. Darating ang panahon, mamumunga at mamumunga ka. Yung ibang tao, takot mamunga kasi daw pag namumunga, babatuhin. Ibabash ka, babatuhin ka ng kung ano-ano, babatuhin ka ng dati mong buhay, babatuhin ka ng lahat. Pero tandaan mo to, that should not stop you from being fruitful. Yung mga bato nila, hindi ka dapat napapahinto niyan. In fact, malalaman mo nga na nagbubunga ka talaga kapag ang dami nang bumabato sa'yo. Alam mo yon? Nakikita mo may mga tao ng they are not into you, they are against you. Okay? Kasi may mga ganun talaga, and realidad yan ng buhay. Pero i-embrace mo yun. Kasi bakit? Ibig sabihin, ginagawa kang fruitful ng Panginoon. At basta maniwala ka na, alam mo yon na maayos din naman ang lahat ng ito, mapapagod din yan. Mapapagod din yung mga bumabato sa'yo. Sila, lagi silang nasa baba kasi babatuhin ka nila ng babatuhin. Pero ikaw, na nananatili sa iyong pananampalataya, lagi ka magbubunga na magbubunga. They never stop producing fruit kahit na may dumadaang pagsubok or dumadaan sila sa pagsubok kasi naniniwala sila. Sabi dito, it has no worries in year of doubt and never fails to bear fruit. Ang sarap nito ipanalangin, no? Na Lord, dalangin ko yung pananampalataya ko will bear fruit. Alam mo yung magugulat ka na lang because of your faith, nakikita mo na yung pinangarap mo. Because of your faith, na-achieve mo na yung gusto mo. Because of your faith, nakuha mo yung business na gusto mo. Because of your faith, nakita mo, umaangat ka, nagmamature ka spiritually. Because of your faith, nakita mo yung ministry lumalago, di ba? Because of your faith, nakita mo yung family mo, pati sila nanampalataya na din. Bunga yun ng pananampalataya mo na sa panahon na pinipersecute ka nila, hindi ka naman umayaw eh. Sa panahon na sinasabi nila, wala yan. Yung hallelujah, praise the Lord mo, wala yan. Sa panahon na ganon, tapos hindi ka umayaw, bunga yun. Magugulat na lang ikaw, magugulat ka na lang, makikita mo sila. Sumasamba na rin sa Diyos na meron ka. Bakit? Kasi bunga ng pananampalataya. That one day, my family will worship the Lord. That one day, my parents and my siblings will also worship the Lord. Diba? That one day, my neighbors will also worship the Lord. Bunga ng pananampalataya. Hindi ko pa alam kung ano pa yung mga ibubunga ng pananampalataya mo. But I want you to know, and I want to encourage you, just keep on faithing. Faithing lang. Kasi the time will come, magkakaroon ng fruit yung faith na meron na yan. As I end, ang pagsubok, laging mangyayari. Whether Christian ka o hindi. Yes. Hindi tayo exempted kahit na Christian ka na. Realidad ng buhay po kasi yan. Pero yung may Jesus ka, malaking difference yun. Yung nakakapit ka kay Jesus, malaki yung difference kaysa sa wala kang kinakapitan. Kaysa sa makamakapit ka lang sa sarili mo. Kung matindi ang faith mo kay Jesus, malaki ang difference. Why? Pwede mo tanong sa akin why. Pwede nyo type dyan why. Bakit malaki ang difference? Because when you are in the middle of difficulties, when you are in the middle of problems, when you are in the middle of, calamities, lahat na. Pero, kumakapit ka sa Panginoon, nananampalataya ka sa Panginoon, you know that you are on the winning side. Alam mo, dadaan lang itong mga pagsubok na to, pero mananalo ka pa din. Alam mo, mahihirapan ka lang, pero ang dulo nito, panalo pa din. And that is the Christian journey, right? Naniniwala ako na, the Bible said that we have trials in life. A lot of trials will come our way. A lot of trials will come and, isishaken ka talaga. May mga pagkakataon talaga na parang, nayayanig talaga yung pananampalataya mo. But I want you to keep on faithing. Huwag mo hayaan na mabungkal ka niyan. But I do believe that your faith will give you firmness. Hayaan mo na sa pananampalataya niyan lumalim ka. Sa pananampalataya mo na yan umugat ka at magpatibay ka. Your faith will produce freshness. Halata, mapapansin, kahit di mo ka na magsalita, kahit di mo na sabihin, I have this faith.
makikita nila. Grabe ka. Ang dami mong pinagdadaanan sa buhay. Pero kinakaya mo. Pero hindi ka bumibitaw, hindi ka haggard. No? Why? Kasi may freshness eh. And lastly, your faith will bring you what? Fruitfulness. Just keep on faithing. Because you know that at the end of this, with Jesus, with your life in Jesus, you are on the winning side. And I want to pray for everyone who's watching right now. Maybe this is the first time na nakarinig ka dito, nakapanood ka. At yun yung sigaw ng puso mo ngayon. Be on the winning side. Have Jesus in your life. Have a real faith. Hindi lang yung basta, alam ko basta nananampalataya. Hindi, yung dapat malinaw sa'yo. Yung may malinaw kang relasyon sa Panginoon. Kasi dun magsisimula yung matinding faith na meron ka. If this is your heart's desire, as I pray, I want you to pray with me and ulitin mo lang itong panalangin na ito. Let's close our eyes and let's pray. Father, we thank you for this word. At sa lahat po ng mananampalataya at sasabay sa panalangin na ito, I pray that you hear them. Kung ikaw to, malinaw sa'yo na ito yung desire ng heart mo to be on the winning side, to be with Jesus, just declare this prayer with me. Sabihin mo, Lord Jesus, I come to you today. I know I'm a sinner, but I believe that you are my Lord and my Savior. I accept you in my life. Forgive me, cleanse me, love me, and accept me. In Jesus' name I pray. Amen and amen. If this is the first time na ipinanalangin mo to, I want you to know that in heaven, there's a great rejoicing right now. Sinabi yan in the book of John. Dahil sa pananampalataya at desisyon mo na manumbalik sa Panginoon. And I want to pray for everyone who's watching right now. I want to pray for you. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. I always believe that blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Dahil daw, He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought. And He never fails to bear fruit. Let me pray for you. Father, I pray for all these people who just watched today. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, na hindi, Panginoon, sila manghihinawa sa pananampalataya na meron sila. Bagkus, Lord, bawat isa na nandito ngayon, na nanonood po, ay mananampalataya, lalalim sa kanilang pananampalataya, patuloy na maniniwala, Panginoon, sa Diyos na kagaya mo. Lord, marami ka na pong pinatunayan sa amin. At hindi po ito, Panginoon, malilingid sa amin. So I just pray right now na bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy, Lord, na lumalim sa aming mga pananampalataya. Lalo kami, Panginoong, mapagtibay ng faith na ito. At anumang pagsishake, anumang pagsubok ang dumaan, Panginoon, hindi po kami basta-basta mabubuwal, Panginoon. Dahil, Panginoon, matindi ang aming kinakapitan. Lord, mahahalata din, Panginoon, ng mga taong ito because, Lord, magiging fresh sila, Panginoon. Ang kanilang pag-iisip will always be fresh. Laging positive, laging may hope, laging may love. Panginoon, may gentleness, O God. Pero meron din, Panginoong, tamang discernment, Panginoon. Lord, hindi magpapaloko, hindi magpapagoyo, Panginoon, sa kaaway, Panginoon. May ano pa din, may truth pa din, Panginoon, sa kanyang buhay. And Lord, excited ako dahil may mga tao ngayon, Panginoon, because of their faith, Panginoon, ay makaka-experience ng fruit, Panginoon, ng kanilang pananampalataya. I pray that you continue to make this person a fruitful one, Panginoon, sa kanyang mga trabaho, pamilya, ministry, O God, sa kanyang mga finances, anumang aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. We receive your word, and once again, I want to declare this to you. Keep on faithing, just keep on faithing, because the Bible said in Jeremiah 17:7 and 8, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Father, we receive this declaration. We receive your word, God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.